Yan. Kaya ng ating pato. Yan po tayo. Hihintay na tayo ng ating mga alaga. Yan, takbo na sila. Buwan na sila, guys. Yan po. Yan, mukbang na sila. Hinayay. Kala mo maubusan sila ng pagkain kung makakain. Kaya kung masobra mo ng pagkain, kung palagi mong pakainin, talo ka. Kasi hindi walang kabusugan to eh. Parang unggoy din to. Akala ko may sakit kasi lumalaki yung bandang liig nila. Yung pala nagtatago rin ng pagkain. Ano po. We'll proceed. So ngayong araw po, gagawin ko, bubuksan ko na to. Pero pagkakain niya, babalik din sila. So gawin ko siya, ayusin ko na to ngayong araw, yung pagpapalaki ko. Yan. Ganyan guys, kung mapansin nyo yun guys, pag kumain, takbo doon sa tubig, balik, kain, takbo tubig, inom. Tingnan nyo, doon sila, inom, balik, kain. Hello, good morning po tayo ngayong araw. Ito po si Bicolano TV po. Good morning. Good morning. Dito po ako ngayon sa aking little farm. Andito po ako sa may Angono. Ito po at ako'y magpapakain ng aking mga alagang pato. So ngayon tingnan natin po ilang pato na. Ayan guys. May mga pato na ako maliit. May ano na dyan, 16 pieces yung malaki, 1 week old. At ngayon naman ay mayroong maliit. So total is 43 na maliliit na pato. Ayan po. At dito po ay kuha ko uli ng tubig para sa mga malaking Peking duck. So ang Peking duck natin dito ay 21 pieces. At ang native na pato ay meron akong 7. So wala, mayroon pa rin naglilimlim. Yan po guys. Ayan po yung aking solar sa gabi. Maingay kasi guys pag pag madilim. So ito, ayan po, pinakain ko ang aking mga Peking duck. Ayan. So taga ang Peking duck kasi ay breed yan, pinaghalo ng pato sa itik. So mas malalaki siya sa normal na pato. Ayan, so ang Peking duck ko na yan, kung titingnan nyo, laki na. Almost 2 months na yan, mahigit lang konti. 2 months in 1 week. Pero kung titingnan nyo, halos mga 2 kilo na siya ang bawat isa piraso ng Peking duck. So makikita nyo po sa Peking duck ang pagkakaiba ng lalaki sa mga Peking duck. Ang tuka ng Peking duck ay kulay para siyang orange na or dilaw, I think. Ganyan. Pero yung lalaki naman ay kulay puti yung
tuka niya. So yun guys, ang Peking duck po pala ay puro yan puti, wala yan ano. Yung, compare doon sa ano, mga pato, mayroon dyan, may batik, may puti rin. Saka yung pagkakaiba rin ng ano, native na barako ng pato. Makikita nyo yung ulo niya, may pula sa may mata at nguso. Ayan guys, nakakatawa guys, may dalawa ako dyan na kalapati. So tingin nila pato rin sila. So nandito sila dalawang mag-asawang kalapati. Dito lang siya sa loob, hindi yan lumalabas. Dito lang siya. Oh. Ito po yung ano ko, maliit pa. So kailangan kong lakihan pa yan. Ang aking ano, guys, yung pato. Ay yung kalapati guys, mag-asawang kalapati. So yan, pinapakain ko. So medyo magastos na ang ating pakain. Halos umuubos ako ng 5,000 sa patoka pa lang. Hindi ko alam kung pagpapatuloy pa natin guys. Oh, mayroon pa ako dito security. Mabantay ako sa yan, Brad yan. kalapato. Kapag ko pala sa Talik Pablo yan. Mga viewers ko, mga kapwa natin mga ano, katalik Pablo. Yun guys, mayroon pa ako dyan, in-adjust ko yan, para palakihin. So, hindi ko pa pinapakawalan. So, malawak-lawak lang yan pag tinanggal ko to. So, hindi ko pa lalagyan ng paikot ng kawayan. So, sabi nga, ang pato daw ay mukbang, sobrang sa pagkamukbang. Sobrang lakas nilang kumain. Pag wala kang busugan, pagkain, punta sa tubig, inom, tae, yung buyan. Pero guys, kung isipin, maganda pala mag-alaga ng Peking duck kasi within 2 months, sobrang laki nila. Sa abot ng 2 kilo. Within 2 months, mula pagkasisiw. Compare doon sa ordinary pato, siguro, ang 2 months is 1 kilo lang yata, I think, ang ano niya. So, sobrang ano, yan po ang native pato. Tingnan nyo, maliit lang siya compare po sa yan laki po ng ano ng Peking duck. Ayan guys, tip guys pala sa mga gusto magpato, hindi siya basta mangingitlog ang pato pag hindi mo sa ano, masyado siyang mahiyain, hindi siya lalabas sa puwet yung ano niya, itlog. Kailangan kulong siya, hindi siya nakita kahit kapwa niya pato. Kailangan naka-cover. Tingnan niyo guys. Yung ginawa ko, paikot siya nakakulong. So, pasokan lang, hindi siya mag-itlog. Yan, mga ginawa ko yan. Mayroon pa dito nagpipisa pa rin yan. So, ang nakuha ko na dyan is more than 30 na itlog na yata ang nakuha dyan. 28 pa, I think 28. So, mayroon pa yan, mga marami-rami pa. Pinipisa. Mayroon pang pinipisa. Wala pang lahi yung kalapato. Ang kalapati hindi nangingitlog kasi wala siyang bahay. So hindi siya mangingitlog kasi pag walang bahay, ganoon din sila. Mayain din yung kalapati. Yan po guys. Tapos guys, tingnan ko aking mga pananim guys. Naiwanan ko na 1 linggo. Dahil pumunta tayo kay Kuya na uli. So ayan. Aking yan guys, okra. Saka yan kamatis yung tanim. So kailangan kasi nito guys, may maraming palagi may tubig. Yung isa parang 2 weeks na hindi 2 days lang hindi nadiligan to guys. Parang nabansot na agad guys ayan aking yung talong sa siling labuyo. Siyempre tayo mga Bicolano ay mahilig tayo sa siling labuyo guys. Yan, siling labuyo. Ganun tayo guys. Yan guys, ito pakain natin. Ito pala brood chow. Pag nabili ko ang brood chow sa 50 kilos ay nasa 1,450 ang brood chow. So pinag-isipan ko guys kung doon tayo sa Darak, kung sa dito sa Darak, pag doon sa Bicol ay Bidaw, kung pwede siyang gamitin mapakain.
Yan guys, ang area ko dito guys. Ano po? Dito sa aking na liter farm. Ang aming CR. At dito guys, lahat solar. Ginagamit ko solar lahat yan guys. O yan o. Kaya di mo mapansin guys, dito tayo sa bundok. Kala nyo madilim, pero ang liwanag dito kasi guys, kasi napaikutan to ng mga solar. Mayroon pa ako Christmas light. Isang piraso lang guys. Ito guys, ang aming tanawin guys. Ginagawa ko guys. Kaso lang guys, ito hindi ko pa nagagawa. Yan, gagawin siya ng papag siya na view. Kasi parang may bisita, andyan, kaya yung anak ko dito maglaro. Yan po guys, ito ang ating area ngayon. Ano po ang aking pagkakabalahan. Ito, may dalawa tayong piraso na rubber tree. Yan guys, may rubber tree po tayo. Kaya, yan. Yan po yung labahan. Mga sinaw tayo sa mga probinsya, may tawag din, ang tawag ito, bantalan, pala tawag nito, bantalan. Yan. Yan guys. Thank you guys. Yan po.